Yan. Alora po, magandang umaga muli sa ating Panginoon, sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Katulad ng mga testimony nating napakinggan, ako rin ay saglit na magpapasalamat sa bawat isa sa katagumpayan na pinagkaloob ng Panginoon sa ating nakalipas na anibersaryo, iba't ibang aspeto ng paglilingkod, pero dahil sa kooperasyon ng bawat isa, sa mga kakayanan na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa, ginamit natin to para maging matagumpay ang ating nakalipas na anibersaryo. Kaya salamat sa bawat isa at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Panginoon lamang. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng Mark, kung saan kinuha ang pangalan ni Brother Mark. Sa aklat ng Mark chapter 8, verse 31 hanggang 38. Ang sabi niya rito sa English version, "Then Jesus began to teach his disciples, the Son of Man must suffer much and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law. He will be put to death, but 3 days later he will rise to life." He made this very clear to them, so Peter took him aside and began to rebuke him. But Jesus turned around, looked at his disciples, and rebuked Peter. Get away from me, Satan," he said. "Your thoughts don't come from God, but from human nature." Then Jesus called the crowd and his disciples to him. "If any of you want to come with me," he told them, "you must forget yourself, carry your cross, and follow me. For if you want to save your own life, you will lose it. But if you lose your life for me and for the gospel, you will save it." Verse 36, "You gain anything if you win the whole world, but lose your life? Of course not. There is nothing you can give to regain your life. If you are ashamed of me and of my teaching in this godless and wicked day, then the Son of Man will be ashamed of you when he comes in the glory of his Father with the holy angels." Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay may titulong, "Set your mind on the things of God." O ituon natin ang ating mga paningin, ang ating mga isipan sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. At bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin pinararangalan sa umagang ito. Lord God, tunay nga o Diyos na ikaw po ang the great sovereign God na may control at may akda na lahat ng bagay. Ikaw ang may likha ng langit at ng lupa, Panginoon. Likha mo ang lahat ng bagay na aming nakikita sa mundong aming ginagalawan, Panginoon. At minsan pa, Ama, tunay nga o Diyos na banal ka, Panginoon. Tunay nga o Diyos na all-knowing ka. Nakikita mo, naririnig mo ang lahat ng aming mga ginawa sa nakalipas na oras at sandali ng aming buhay. Mga nasabi namin, Panginoon. Kaya nga po, muli, O Diyos, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit ang aming mga sarili. Kung may mga nakikita ka, Panginoon, na maaaring maging hadlang sa oras nito upang hindi po maging katanggap-tanggap, ang aming gagawing pag-aaral sa mga sandaling ito, minsan pa kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Patuloy na nagpapalinis upang nang sa gayon maging malaya kang magturo sa mga sandaling ito, at dalahin din po namin na patuloy namin buksan ang aming puso't isipan, tanggapin po namin ang katotohanang ipagkakaloob mo sa mga sandaling ito, Diyos. Malaya ka pong magturo, Panginoon. At dalahin ko nga po, O Diyos, na sa tulong at gabay na iyong Santong Espiritu, tunay nga ng mga aral na nagmumula sa mga sandaling ito, mula sa iyong mga salita, Lord God, ito po, O Diyos, ang siyang mag-isang data namin upang patuloy na makita sa amin ang kaibahan na may Kristo sa puso, Panginoon. At minsan pa, Ama, dalahin ko rin po sa lugar na ito, walang anumang pong balakid, walang anumang pong distraction, Panginoon, na makakahadlang upang malaya kang makapagturo sa mga sandaling ito, Diyos. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat
sa tayong pangalamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, ang sabi nga, set your mind of the things above, o set your mind on the things of God. Ituon natin ang mga bagay, ang ating mga isipin sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Para mas maintindihan natin itong ating binasa o ating pag-aaralan, itong verse 31 hanggang 38 na ating binasa dito sa aklat ng Marcos, kumbaga dito, ipinakita o ipinahayag ng ating Panginoon Kristo ang mga paghihirap, ang mga suffering, ang kanyang nalalapit na kamatayan at maging ang kanyang muling pagkabuhay. Ika nga. At dito, kumbaga, itong aklat ng Marcos, ika nga, punong-puno ito ng mga katanungan kung sino si Jesus. Pero, si Marcos na siyang sumulat na ating pinag-aaralan, kilala niya kung sino si Jesus. Kaya nga sabi niya sa verse 1 ng Mark 1, ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Kumbaga, si Marcos, kilala niya kung sino si Jesus. Pero yung mga tao na nakapaligid kay Jesus ng mga panahong ito, hindi nila lubusang kilala kung sino si Jesus. Kumbaga, hindi nila kilala. Everyone's trying to figure out who Jesus is. Kumbaga, pilit nilang kinikilala, sino ba tong lalaking ito na bigla na lang sumulpot sa mga sandaling ito? Ika nga, may mga katanungan no, kung sino si Jesus. Pero, itong mga taong ito, litong-lito, pero ang kaaway, ang demonyo, kilala niya kung sino si Jesus. Ang sabi nga sa chapter 1 ng Mark, verse 24, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Kumbaga yung mga tao sa paligid ni Jesus, litong-lito kung sino si Jesus, pero si Mark, kilala niya, yung sumulat natin pinag-aaralan, maging ang demonyo, kilala niya kung sino si Jesus. At dito, bago dumating dito sa talata na ating pinag-aaralan o pag-aaralan sa umagang ito, kumbaga makikita natin na sa verse 27 hanggang 30, kumbaga ito yung sandali na ang ating Panginoong Kristo, tinanong niya mismo ang kanyang mga apostol, ang mga alagad niya, ang mga sumusunod sa kanya. Sa verse 27 ng Mark 8, ang sabi niya rito, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Verse 28, sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Kumbaga yun yung mga paliwanag nila. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Pero pagdating ng verse 29, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong kumbaga yun yung tanong ni Jesus. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. You are Christ, ang sabi ni Pedro. Sa verse 30, huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na utos niya sa kanila. Kumbaga, kilala ni Pedro sa mga sandaling ito kung sino si Jesus. At dahil nga hindi pa ito yung oras, huwag niyo munang sasabihin sa mga taong nalilito kung sino si Jesus. Ika nga. Kaya dito, nung sinabi ni Pedro na kayo ang Kristo, you are the Christ. Pag sinabi mong Christ, ibig sabihin, Messiah or Anointed One. Kumbaga siya ang hinirang. Nung mga sandaling iyon, ang pagkakaintindi, kapag sinabi mong Messiah, pag sinabi mong Kristo, kapag sinabi mong Anointed One, may kinalaman yon sa isang hari. Kaya nga, ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon Kristo, hari ng mga hari. Ika nga. Kaya nung mga sandaling yon, nung sinabing, ikaw ang Kristo, alam nila, naintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng Kristo sa kanilang pananaw ng mga sandaling iyon. Pero, kumbaga, sa sagot nga ni
Jesus Christ, dito sa ating pag-aaralan, kumbaga, ipaunawa ni Jesus Christ kung anong ibig sabihin ng Kristo, ika nga. He had to help people understand what the word Christ in a new way. Kumbaga, ipauunawa ng ating Panginoon Kristo kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang Kristo. Ika nga. At sa ating pag-aaralan, meron tayong 3 main key points. Una, kumbaga, ang sabi niya rito, who is Jesus to you? Sino si Kristo para sa iyo? Ang tanong nga ni Jesus Christ doon sa verse 29 kanina, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Kumbaga tinanong ni Jesus Christ, yung kanyang mga alagad, kayo naman sino ako? At ang sabi nga ni Pedro, kayo ang Kristo. Kumbaga, maliwanag na, kumbaga, yung pagkakatanong niya, tinagot ng tama ni Pedro, you are Christ. Ikaw ang Kristo. Ika nga. Siyempre, kumbaga, ang sabi ko nga, nung mga sandaling yon, pag sinabi mong Kristo ang pananaw ng mga tao noon, kumbaga may kinalaman sa hari. Kumbaga, siya ang hari. Siyempre, kung ikaw yung makakarinig na ganon, ma-excite ka. Maso-surprise ka. Magagalak ka. Magkakaroon ng yung matagal mong hinihintay ay unti-unting nagkakaroon ng kaganapan. Kumbaga, ma-excite ka kasi kasama mo na yung sinasabing Kristo ang hari. Ika nga. Maraming panahon, maraming siglo na ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay matagal nang naghintay para sa darating na Mesiyas. Ika nga. Darating na Kristo. Darating na Anointed One. Ika nga. Kumbaga, ito na yung panahon na kung saan yung kanilang hinihintay ay magkakaroon ng katotohanan. Magkakaroon ng kaganapan. Ika nga. At dito, kumbaga, dahil kasama na nila, ako na sumusunod kay Jesus Christ, sasamahan ko to kasi alam ko yung pangako nasa sa Kanya. Ika nga. Ano man ang Kanyang gagawin, sasamahan ko siya para maitatag niya ang kaharian ng Israel na matagal na naming hinihintay na nawang maitatag muli. Kasi sa mga sandaling ito, alam naman natin na ang Israel ay nasa pananakop o nasa paghahari ng Roma. Ika nga. At dito, kumbaga, ang sabi nga sa Micah chapter 5 verse 2, ito yung propesiya na kung saan ay nabanggit sa Old Testament na sinasabi nga niya rito sa verse 21 ng Micah. But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, for you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from ancient days. Kumbaga, ito ang propesiya na merong darating na Mesiya, Anointed One, na siyang maghahari sa Israel. Ika nga. Pero, kung oobserbahan nga natin, yung binanggit ni Jesus dun sa ating pinag-aaralan sa umagang ito, ang sabi dun sa verse 31, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay, maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kumbaga parang salungat. Salungat doon sa kanilang inaasahan. Kasi narinig nila yung confession ni Peter na ikaw ang Kristo, pero ang sinabi ni Jesus Christ, ang itinugon niya, kumbaga, itatakwil, ipapapatay. Kumbaga para bang salungat. Kaya ikaw na naroroon, siyempre, maguguluhan ka.
magtataka ka. Bakit parang iba yung sinasabi nitong sinasabing ito ang hari ng mga hari, ito ang anointed one, pero iba yung propesiya sa sinasabi niya na ito yung Kristo. Kumbaga magkasalungat. Kumbaga iisipin mo na hindi ito maaari. Kumbaga, para bang dinidiscourage mo yung mga taong may pag-asa na naghihintay sa magliligtas at maghahari sa kanilang pagkakasakop mula sa Imperyo Romano, ika nga. Kumbaga dito makita nga na tama yung sinabi ni Jesus Christ na anak ng tao ang kanyang pagpapakilala, ika nga. Tama yon. Kumbaga, yun yung term na ibinigay ni Jesus Christ do sa verse 38. Pero kumbaga, ang isang katanungan nga rito, kumbaga, bakit ganon na parabang ang tagal na naghintay ng mga Israelita, ng mga Hudyo, pero ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga sandaling ito, ire-reject siya at ipapapatay. Kumbaga ganon. Sa buhay natin, kuminsan ganyan. Katulad nung inawit halimbawa ni Sister Lani. Yung sinabi na bago tayo pumunta rito, may mga pangako tayong pinangahawakan. May mga pangako tayong pinangahawakan. God's promises. Pero, katulad halimbawa, nung sinasabi sa Jeremiah 29:11, maraming nag-aano niyan, kumbaga inaangkin niyang memory verse na yan. Isang pangako. Ano sabi sa ibang verse? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Sa ibang version, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Inaangkin natin yan. Pero in reality, ang sarap pakinggan, pero in reality, parang iba ang nangyayari. Kumbaga puro persecutions, puro trials, problems, difficulties ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Kumbaga parang ganon. Itong mga Hudyong ito naghihintay kay Jesus Christ na siya yung sinabing anointed one, pero iba yung sinabi ni Jesus Christ sa kanila. Ika nga. Ganon din sa buhay natin. May mga pangako tayong pinangahawakan, katulad nga nitong Jeremiah 29:11, pero kung minsan para bang salungat ang nangyayari sa sitwasyon ng buhay natin, anong gagawin mo? Ayawan na? Kayo-kayo na lang? Iwanan na tayo? Kasi parang salungat ang nangyayari. Kumbaga dito, ang sabi nga niya rito, kaya ang ginawa ni Pedro, nung ganun yung tinugon ni Jesus Christ na ipapapatay, itatakwil, anong ginawa ni Pedro? Sa verse 32, yung huling bahagi. Kumbaga, pinigilan niya si Jesus Christ at ang sabi, kumbaga, Jesus siguro, kumbaga, kaya't niyaya niya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Kumbaga para bang, huwag ganyan na sabihin mo, dinidiscourage mo ang mga tao. Siguro ganun yung sinabi ni Pedro kay Jesus Christ. Ika nga, you are Christ. Huwag mong i-discourage ang tao. Pero, anong sinabi ni Jesus Christ kay Pedro sa verse 33? Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Si Pedro, na kanina lamang ay sinabing, ikaw ang Kristo, ngayon nadaya na kagad ni Satanas. Kaya, anong pinaalala sa atin dito? Na ikaw rin
Akala mo lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, pero kung hindi ka maingat, isang saglit lang, pwede kang madaya ng kaaway. Ika nga. At dito, kumbaga dito makita natin na kailangang ipahayag si Jesus Christ kung sino si Jesus Christ. Siya ang Kristo, siya ang pag-asa, siya ang tagapagligtas. Pero, isang malaking pagkakamali kapag hindi mo lubusang naiintindihan ang ibig sabihin ng tagapagligtas. Kapag hindi mo lubusang naintindihan ang ibig sabihin ng Messiah, Anointed One, ng Savior, ika nga. Isang malaking bagay na pagkukulang, pagkakasalang pwede mong maranasan. At dito nga, kumbaga, nais ipaunawa ni Jesus Christ na huwag mong tingnan yung mga bagay dito sa mundong ito. Kaya nga, set your mind on the things about God. Tingnan mo yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Kasi magkaiba ang kaparaanan ng tao sa kaparaanan ng Diyos. Magkaiba. Huwag mong panghawakan kung ano yung sinasabi ng sarili mong pagkaintindi. Huwag mong panghawakan kung ano yung sinasabi mo o naririnig ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya napakahalaga na ikaw mismo ay nag-aaral para sa sarili mong paglagong espiritual. Ika nga. Para lubos mong makilala, maunawaan kung sino nga ba si Jesus. Ika nga. Kaya ang tanong, sino nga ba si Jesus para sa iyo? Ika nga. Kumbaga, kung iintindihin natin na yung paghihirap na sinasabing itatakwil, ipapapatay, kailangang mangyari yun. Kailangan mangyari yun. Kasi kung hindi yun mangyayari o hindi magaganap kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. At wala tayo rito na mga nananampalataya sa Kanya. Ika nga. Kumbaga kailangan mangyari yung death and suffering ng ating Panginoong Hesukristo para magkaroon ng redemption. Ika nga. Magkaroon ng resurrection. Ika nga. Kumbaga, ganun din sa buhay natin. Kumbaga, kailangan natin minsang maranasan na masaktan ka, kailangan mo minsan dumanas ng paghihirap, kailangan mong darasin itong lakad na ito na para bang madadapa ka kasi mali ang pagkakaintindi mo kung sino si Jesus sa buhay mo. Ika nga. Kailangan mong maranasan yung suffering para mas maintindihan mo ang ibig sabihin ng redemption sa buhay mo. Ika nga. Ng kalayaan sa buhay mo. Ika nga. Kailangan mong mapalo para ikaw ay makatayo. Ika nga. Kaya dito, kumbaga sinasabi nga sa 1 Peter 5:8, humanda kayo at magbantay, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at umaaligid na humahanap ng masisila. Kaya kung mali ang pagkakaintindi mo kung sino si Jesus sa buhay mo, madali kang kayang-kaya kang katulad ni Pedro na kapapahayag lang na ikaw ang Kristo, ilang saglit lang nag-uusap lang sila, nadaya na siya ni Satanas. Ikaw. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, set your mind on the things of God. Ituon natin ang ating mga paningin, ang ating mga isipan sa mga bagay tungkol sa Diyos. Katulad halimbawa ng mga spiritual blessings na ipinagkaloob sa atin bilang mananampalataya. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 14,
spiritual blessings in Christ. Ephesians chapter 1 verse 3 hanggang 14. Let us give thanks to God and Father of our Lord Jesus Christ. For in our union with Christ, He has blessed us by giving us every spiritual blessing in the heavenly world. Even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. Because of His love, God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was His pleasure and purpose. Let us praise God for His glorious grace, for the free gift He gave us in His dear Son. For by the blood of Christ we are set free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God, which He gave to us in such large measure. In all His wisdom and insight, God did what He had purposed and made known to us the secret plan He had already decided to complete by means of Christ. This plan, which God will complete when the time is right, is to bring all creation together, everything in heaven and on earth, with Christ as head. Verse 11, all things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose, based on what He had decided from the very beginning. Let us then, who were the first to hope in Christ, praise God's glory. And you also became God's people when you heard the true message, the good news that brought you salvation. You believe in Christ, and God puts a stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He had promised. Verse 14, the Spirit is the guarantee that we shall receive what God has promised His people, and this assures us that God will give complete freedom to those who are His. Let us praise His glory. Tunay nga na isang pasasalamat na sino tayo, sino ako, para pagkalooban ako ng karapatang tawagin siyang ama-ama. Pagkalooban ako ng isang kasiguraduhan na sa mundong puro paghihirap sa mundong ito, pero meron kang inaasahang dakilang pangako, mana in heaven, ika nga. Kung iyon ang siyang mas naintindihan, pinangahawakan mo, set your mind on things of God. Hindi sa mundong ito, ika nga. At ang sabi, nakaselyo yan sapagkat pinagkalooban ka ng Santong Espiritu, ika nga. Sino ako, sino ka para patawarin sa mga kabulustugan, kasalanan na pinaggagawa natin? Ika nga. Sino ako para ibilang ka dun sa pinatawad ng ating Panginoong Kristo kung bakit siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo? Ika nga. Kung bakit doon natin itingin, itoon ang ating mga isipan sa mga bagay na yon. Ika nga. Kung bakit dito, sinasabi nga na totoo, nasa buhay natin, habang naririto pa tayo sa mundong ito, may sufferings, may mga bagay na nangyayaring para bang salungat sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero ang pinapaalala ng Panginoon sa atin sa mga sandaling ito, itoon mo ang iyong paningin sa mga bagay ukol sa Diyos, sa mga bagay na makalangit. At katulad ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, alam niya yung hirap na kanyang dinadanas at dadanasin. Alam niya kung ano yung kamatayang na naghihintay sa kanya. Pero anong kanyang panalangin? Kumbaga, Father, if you are willing, take this cup from me. Ama, nawa po'y matanggal ang lahat ng panghihirap kong ito. Ngunit, wag ang nais ko. Ngunit ang kalooban mo
ang siyang mangyari. Ganon din sa atin. Na kapag dumaranas tayo na para bang nanghihina ka, napapagod ka, nahihirapan ka, nasasaktan ka, reality kasi emotion yan, nasa sa flesh pa tayo eh. Pero ang panalangin natin, Ama, nawa po tanggalin mo itong mga paghihirap kong ito. Yung sakit na nararanasan ko. Pero kung hindi man kailangan kong dumaan dito, tulungan mo ako, Diyos, na ang kalooban mo ay magawa ko at tulungan mo akong maging matatag na harapin ang mga bagay na ito. Pangalawa, how to follow our Lord. Paano tayo susunod sa ating Panginoong? Sa verse 34, ang sabi nga niya rito, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kumbaga, nais ipaunawa ng ating Panginoon Jesucristo sa mga sumusunod sa Kanya sa mga sandaling ito na may bahagi, may sangkap ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga sa Lucas 14:25-27, ang sabi niya rito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kumbaga, yung distraction, yung nahahati, kung ano ba ang mas mahalaga para sa iyo, ika nga. Kumbaga dito makita natin na isang pinakikita rito na sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa kalooban niya, ang sabi niya rito, kailangan nating dalhin yung cross. Kumbaga, cross ng isang mananampalataya. Yung mga lumalakad sa kalooban ng Diyos, naiintindihan nila kung ano ibig sabihin ng cross. Bawat isa sa atin may tinatawag na cross. Christian cross, ika nga. Hindi yung cross na ganon, na ipidi-display mo, ikikwintas mo. Pag sinabi mong cross, nadyan yung mga suffering, persecutions, problems, na nakaugnay dahil gusto mong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat ng mga problema na nangyayari sa buhay mo ay ituturing mong cross. Kasi may mga problemang nangyayari dahil sa katigasan ng ulo, sa kasamaan, sa mga pagsuway. Pag sinabi mong Christian cross na dalhin mo, taglayin mo, may kinalaman to kasi gusto kong lumakad sa way of God, sa kaparaanan ng Diyos. Kumbaga halimbawa, sa pagdidesisyon mo, kumbaga anong pipiliin mo? Siyempre lahat naman tayo nanggaling sa outside world, PBB. Galing tayo sa outside world, ika nga. Bago tayo ipinasok sa kingdom of God, ika nga. Siyempre may mga dati kang kaibigan, may mga pamilya ka na hindi mananampalataya. Siyempre iba ang mga pag-iisip nila, iba ang mga motto nila, iba ang mga priority nila sa buhay, ika nga. Pero ngayon, gusto mo nang lumakad sa kalooban ng Diyos, diyan makakarinig ka na hindi ka na marunong makisama. Dati galing-galing mo makisama, ngayon, hindi mo na kami pinapansin. Minsan lang naman eh. Kumbaga, mamimili ka na. Kumbaga, may gawain ngayon,
Kumbaga, yung iba may excuse natin ngayon kaya wala kasi unexpected yung schedule natin kasi may mga nag-private message sa akin. Tanggap kasi unexpected schedule. Pero kapag yung inaayos mo, alam mo ang priority mo. Alam mo ang unahin mo. Alam mo kung ano yung mas pahalagahan mo. Alam mo kung paano mo inilalaan yung mga tinatanggap mong blessing na tinatawag, ika nga. Alam mo kung ano yung mga bagay na dapat ibigay para sa Panginoon, ika nga. Kumbaga dito, kaya nung sinasabi kanina yung kanta, walang mas mahalaga. Karangalan, hindi ko matandaan kasi hindi ako man sa kanta. Kumbaga, walang mas mahalaga. Ang mas mahalaga, si Kristo, ika nga. Yun ang sinasabi ng mga kaparaanan na kung paano tayo susunod sa ating Panginoong Hesukristo, ika nga. Kasama ang bulsa dyan para makalakad, makapagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Katulad niya kahapon kasi nga biglang ganyan nangyari, unexpected. Kahit decide ko talaga magkaroon ng sariling lokale ang LJPF Palermo. Pero paano tayo magkakaroon ng sariling lokale kung problema natin giving? Kumbaga doon makikita mo kung ano ba talaga ang priority natin, ika nga. Choosing Jesus, kumbaga, yun ang talagang sentro ng ating buhay, ika nga. Sentro, ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, siya dapat ang siyang sentro, ika nga. Yun ang kaparaanan na pagsunod na itinuturo sa atin. Tingnan natin dito sa Philippians 2:6-7. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Sino yung tinutukoy dito ni Pablo? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang unang binaliwala niya ang kanyang sarili. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, masunod lang ang nais ng Ama sa kanyang pagkakatawang tao. Yun ang pagsunod na itinuturo sa atin. At kasama doon, itatakwil siya, ipapapatay siya, ika nga. Ganon din sa atin. Sa pagsunod natin, may mararanasan tayong mga suffering, may mga mararanasan kang parabang kukutyain ka, gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, pero hindi mo magawang sumunod kasi ang iniisip mo ay ang sasabihin ng ibang tao. Ika nga. Kaya hindi mo siya lubusang masunod. Kaya nga dito, denying ourselves is the positive step of choosing Jesus. Yung maturuan mo yung sarili na wag naman itong sariling ito ang masunod. Ikaw, Panginoong Hesukristo, ang siyang masunod sa akin. Kasi sa mundong ito, ang laging pinahalagahan ay ang sarili. Pero sa ating mga mananampalataya, ang hinihiling nga, kumbaga, ang sino mang hindi magpasan ng krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. At ito rin ang nagiging dahilan kahit sinasabing Kristiyano na siya, pero hindi pa rin siya lubusang makasunod sa Diyos. Kumbaga sinabi niyang Kristiyano na siya, pero hindi pa rin siya lubusang makasunod. Kasi hindi pa rin niya ma-deny ang kanyang mga sariling kagustuhan. Yun ang hindrance kung bakit hindi lubusang makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ko nga,
Normal na makakaranas tayo sa ating paglakad sa ating buhay, pananampalataya ng mga may iba't iba kasi hindi tayo pare-parehas eh. Pero kung minsan nga kailangan nating daanan yung suffering, difficulties na yan para mas lubusang mong mas maintindihan. Inaalaw minsan ng Diyos yan. Kaya napakahalaga ang pag-aaral. Napakahalaga na manatili ka sa church kaysa lumayo ka. Napakahalaga na angkinin mo yung mga spiritual blessings na ating binasa kanina dun sa Ephesians, ika nga. Set your mind on the things of God. Angkinin mo yung mga pangakong yan para meron kang panlaban sa mga oras na para bang ikaw ay nangihina. Angkinin natin yung mga bagay na yan, ika nga. Kaya dito, ang sabi nga, kailangan nating mag-stand firm, kailangan nating wag matinag kung sino ba tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, what is your real priorities? Dito sa text natin sa verse 35 hanggang 37, naghahangad na magligtas ng kanyang buhay at siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Verse 36, ano nga ang mapapala ng tao? Makantan niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Ang sabi ko nga kanina, itong text natin, itong Mark 8:31 to 38, kumbaga ito yung paunang pagpapasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa nalalapit na paghihirap, kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. Kumbaga, ipinauunanan niya sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. Ipinauunawanan niya kung ano yung mangyayari sa mga ilang araw na darating. At dito sa text na to, sa verse 35 hanggang 37, may dalawang klaseng imbitasyon na ipinakikita ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga doon sa 35 muli, kanina yung unang bahagi, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. 36, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay? Kumbaga, mga worldly things. Makamtan mo man ang lahat sa mundong ito. Anong sabi? Sa 30, ano may babayad ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay? Kumbaga, isang warning, isang paalala ang naghihintay sa mga taong ito. Makamtan mo man lahat ng yaman sa mundong ito at wala kang relasyon, kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo, baliwala rin ang lahat. And then, doon sa verse 35, yung huling bahagi ng verse 35, ang sabi niya rito, ngunit, ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ang siyang magkakamit niyon. Pangako. Pangako sa sino mang mag-aalay ng kanyang buhay para sa gospel, pangako sa sino mang mag-aalay ng buhay para gamitin ang buhay niya para sa Panginoon. Kung isang promise of God na hindi kita iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Isang pangako na ang sino mang magtitiis, lalakad, bubuhatin, dadalhin ang kanyang cross para makasunod sa akin, kasama mo ako. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo dito. Dalawang imbitasyon na kung saan ay, yung isa, ang maangkin mo man lahat, magpakasasa ka, magpakayaman ka sa mundong ito, pero kapahamakan ang siyang kakamtan mo.
Pero yung mag-aalay ng buhay para sa akin ang siyang magkakaroon ng kaganapan. Kaya nga, maraming tao nahihirapang sumunod kasi hindi talaga sila sigurado kung ano ba talagang prioridad nila sa buhay nila. Hindi nila masaliksik, maunawa kung ano ba talagang priority nila sa buhay nila. Kaya nga sinasabi, ginagawa mo na rin lang naman, ba't hindi mo pa itama, i-bullseye? Kasi nga, di ba, katol yung mga naglalaro ng dart, yung marunong mag-dart, kapag naglalaro ka, kapag ang cherry, target mo yung cherry, yung pula, yun yung cherry na tinatawag, yun ang target mo eh. Kapag yung tumama ka sa berde, bagamat bullseye din yun, pero hindi pa yun yung cherry. Ibig sabihin, hindi mo pa rin siya natumbok. Hindi mo pa rin natumbok, Kaya nga dito ang sinasabi, nahihirapan ang iba kasi hindi nila alam kung ano talagang priority nila sa kanilang buhay. Sa mga desisyon, sa mga plano, sa programa ng kanilang buhay. Hindi talaga nila alam. Hindi nila sigurado kung ano talagang gusto nila gawin. Hindi talaga nila maituon sa mga set your minds on the things of God. Kaya nga sabi ni Jesus Christ nung sinansala niya si Pedro, ang iniisip mo ay sa kaaway, mga bagay sa mundong ito. Ituon mo ang iyong isipan sa mga bagay ukol sa Diyos. Yun yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, sa pagdidesisyon natin, yung mga desisyong ating ginagawa, hindi lang dito sa mundong ito. May kinalaman to kung saan tayo patutungo pagkatapos ng buhay dito sa mundong ating ginagalawan. At sa mga pangako nga, yung mga 1 Corinthians 15:58, kumbaga, hindi nasasayang yung mga ginagawa natin para sa Diyos. Kaya nga rito, kailangan nating saliksikin ang ating sarili. Anong lakad ba? Ano bang priorities natin sa ating buhay? Lalakad ba tayo bilang child of light o magpapa-epekto ko pa rin sa mundong puno ng kadiliman? Ang sabi nga rito sa Isaiah 1:18, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Isang pangako mula sa Diyos na kung pipiliin natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon Diyos, anong sabi? Handa akong ipatawad ang lahat ng mga pagkakamali mo, karumihan mo. At ang sabi, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ilang beses kang sinontrox. Hindi ka na ano nilalagay ng mga kababaihan. Gluta. Kumbaga, isang paalala na ano ba talaga ang priority mo sa buhay. Ngayon, kung pipiliin nga natin ang ating Panginoong Hesukristo, na siya yung ating priority, dapat nating maintindihan yung imbitasyon o yung sinasabing pinipili mo ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, ang sabi kanina, kailangan mong i-deny ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong cross. Sa Titus 2:11-14, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.
Ito ang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Verse 13, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, nakatalaga ka na sa kanya. Ibig sabihin, siya na dapat talaga ang masusunod. Kumbaga, doon napapasok yung pagsunod, ika nga. Kumbaga, hindi pwedeng sinasabi mong magdidesisyon ka na ito na yung lakad mo, pero sarili mo pa rin ang siyang nasusunod. Ika nga. Dapat nating maunawaan na pag sinabing God first, matuto kang magtiwala, sumunod na sa katulad ng mga bagay na akala mong hindi mo magagawa, hindi mo, kumbaga parang mahihirapan ka, pero pag humakbang ka, nag-step of faith ka, mahirap, oo, pero pag nag-step of faith ka, doon mo mas mararanasan na talagang buhay ang Diyos sa buhay mo. Ang sabi nga, sa Job 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. Isang paalala na si Job namuhay sa karangyaan, pero isang saglit lang, nawala rin ang lahat. Ika nga. Kumbaga, meron siyang lahat ng mga earthly blessings, pero isang saglit lang, nawala ang lahat. Pero, magamat medyo nagkusi-kusi si Job, pero sa kanyang paglakad na natili siyang lumakad ng tapat sa Diyos. Ika nga. At yung mga pangako sa kanya, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ika nga. Kaya nga dito, dun sa verse 38, dun sa ating text, kapag ang sino man ay nahihiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito, na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Kumbaga, kung tunay mong tinanggap si Jesus, walang magiging hadlang para siya ang maging tunay na priority mo sa iyong paglakad sa buhay na habang naririto pa tayo sa mundong ito. Ika. Kumbaga, alam mo ang iyong patutunguhan. At alam mo, at ang sinasabi nga niya rito, na katulad nung ipinaunawa ni Jesus Christ, tama kayo na ako ang Kristo. Pero dapat niyong maintindihan kung ano nakapaloob sa salitang Kristo. Maging sa atin, sa ating buhay pananampalataya. Tama tayo nung tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior. Pero hindi lang lahat ng oras ay pagpapala. Kasi kung minsan, bahagi ang disiplina, pagdapa, para mas lubusang nating maintindihan kung sino nga ba ang Diyos na ating pinananampalatayaan. Kaya nga mga kapatid, ang sabi nga sa atin na huwag nating gawing dahilan. Kasi kung minsan, sinasabi nating tinanggap ko na si Jesus bilang Lord and Savior, pero sa priority ng buhay mo, kita mo naman talaga na hindi siya ang priority ng buhay mo. Hap-hap. Hindi, missing the mark. Hindi mo matumbok kung ano yung nais ng Diyos. Salamat kasi
Sa biyaya ng Diyos, marami tayo ngayon. Kasi nga, katulad nung nalaman namin na hindi available on church. Pag hindi available on church, open ang bahay para doon tayo, house church. Pero ngayon, hindi na pwede, hindi na tayo kasya eh. Pero good problem yon. Good problem yon kasi maraming kaluluwa ang ipinapasok ng Diyos sa iglesia. Pero, salamat. Pero hindi dapat dun matapos. Kasi mas nagagalak ang Diyos, mas nagagalak ang isang pastor kapag ang alam mong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay tunay ngang nababago ang kanyang buhay tungo sa kanyang kapurihan. Transform lives. Alam niya talaga na to set his mind or her mind on the things of God. Alam niya. At nakikita yun ng isang pastor bilang isang tagapanguna ng church. Kaya, huwag nating idahilan na ang Diyos ang tunay na nakakakilala sa atin. Kasi minsan yun ang nagiging scapegoat na lang eh. Ang sabi nga sa John 2:24-25, Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sa John 2:24-25. Sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Kasi kadalasan sinasabi, ang Diyos ang tunay na nakakakilala sa akin. Pero kung minsan ginagawa na lang natin yung excuse. Pero dun ka nga dapat matakot eh. Kasi ang sabi niya rito sa John 2:24, talastas ng Diyos ang kalooban ng bawat isa. Alam niya kung scapegoat mo lang yan. Alam niya kung dahilan mo lamang yan. Kaya mas kailangan mong matakot kasi akala mo nalilinlang mo yung mga tao sa paligid. Pero alam ng Diyos kung ano talaga ang laman ng puso't isipan mo. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin, patuloy nating saliksikin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang bawat isa personally. Sino nga ba si Jesus para sa iyo? Who is Jesus to you? Tunay bang Panginoon mo siya ng iyong buhay? Is Jesus really the Lord of your life? Ano nga ba ang tunay na prioridad mo? Mga bagay na pansamantala sa mundong ito o mga bagay na ipinaglilingkod mo sapagkat alam mong may kahulugan ang lahat ng ginagawa mo pang walang hanggan? What is your real priority? The temporary things in this world or the things you serve because you know they have eternal value? Kayo pong sasagot niyan, bawat isa sa atin. Kaya tayo'y manalangin. Ama, purihin ka, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa aral na pinagkaloob mo sa umagang ito. Tunay nga na minsan pa sa mga sulat ni Mark sa umagang ito, Panginoon, na ipinabatid mo sa bawat isa sa amin. Patuloy po naming ituon ang aming mga paningin, ang aming mga isipan, sa mga bagay na may kinalaman sa iyo, O Diyos. Sa mga bagay na makalangit. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na hindi mo ipinaunawa sa lahat ang mga katotohanan ito, bagkus sa mga hinirang at pinili mo lamang, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na reality ng buhay, katulad ng sa pagkakatawan ng aming Panginoon Kristo, dumanas siya ng hirap, sakit, hanggang siya'y mamatay. Pero hindi doon natapos, sapagkat bahagi lamang yon ng pangako ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon Kristo. Kaya kaming mga mananampalataya ay meron ding buhay na inaasahan pagkatapos ng buhay na ito, Diyos. Kaya minsan pa, Ama, dalahin ko, O Diyos, na tunay nga na ang mga aral na aming tinanggap sa umagang ito,
patuloy po namin tong angkinin. Lord God, isa pamuhay ang mga paalalang ito, Diyos. Patuloy namin makilala ang aming sarili kung sino ka nga po sa aming mga buhay at kung ano ang tunay na prioridad ng aming mga buhay. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyo, anak ni Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.